Hello, 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 hello. Welcome back sa channel natin at maiba tayo ngayon ng video tungkol sa phone naman. So, pinadalahan tayo na black view ng bagong phone. Ito ay BV9 300. Ayan, yung specs niya. Meron siyang malaking battery, Android 12, at mukhang okay na camera. 12 GB daw yung RAM at meron siyang built-in na 256 GB na ROM. O, yun yung storage nyo. Charger, charging cable. Ang kapal pala oh. So, rugged phone talaga. Tanggalin natin to. Wow. Shockproof daw. At waterproof. Isa sa interesting na nakita ko sa specifications niya. Uy, nag-turn on. Ay yung may rangefinder daw siya. Try natin yan mamaya. So, mas matibay na siguro to kaysa dun sa bagong bili kong phone na nabasag agad. Tapos pinalitan ko ng screen. At ayan, tingnan nyo, may problema na agad yung screen. Skip muna natin. Meron siyang face unlock. At meron din fingerprint. Yung sensor ay nandito, nasa gilid. Ganun lang yung setup, ang bilis. Ang linaw ng screen. Check natin yung camera. Maayos din naman. Ayan, so merong wide view. At may zoom. Yung charger ay 33 watts. Initial impression natin ay mukhang maganda. Feeling solid siya. Mabigat siya kasi rugged phone nga. At ang kapal. Gaano kaya katagal magtatagal yung battery nito? Kasi ang laki ng battery. So gagamitin ko muna to ng ilang araw para legit yung review natin. Update ko kayo after ilang araw. Tignan natin kung maganda ba talaga to. Na makita ko lahat ng features niya at i-share natin sa inyo. And we are back. So ilang araw ko na tong ginagamit as my main phone. Bago tayo magpatuloy, ipakita lang natin yung mga specs ng phone. Ito pong display niya ay 6.7 inches na 120Hz. Tapos Gorilla Glass na rin yan. Medyo mabigat siya, makapal, at 520 grams siya. Dito makita nyo mayroon dalawang camera. Ito ay 50 megapixels. Ito yung main camera niya. Tapos ito yung wide angle niya na around 8 megapixels na ata yan. Sa harap ay yung selfie cam ay 32 megapixels. Yung pag-capture ng video, kaya niya ang 1440p at 1080p at 30 fps. Ito, may mga sample pictures tayo. Okay naman yung camera. Ang issue lang kapag medyo madilim na, medyo nagiging grainy na yung kuha niya. Pero kapag maliwanag, ayos pa rin naman yung camera niya for its price. Tapos sa audio, so ito yung audio ng Blackview. So medyo kulob siya. Ito yung audio naman ng Pixel 7 na ginagamit ko ngayon pang record. So makikita nyo ay medyo kulob yung audio netong Blackview. Kasi baka nandito yung natin yung mic. Nakukulob talaga kung nandito kasi waterproof siya So kailangan nila i-waterproof pati yung mic. Kaya kapag nag-record ka rin ng audio, mono lang yung nare-record niya. Kasi iisang place nga lang yung pinanggagalingan ng audio natin. Yung battery ay around 15,080 mAh. So malaki po yung battery niya at na-try ko naman yung battery, umabot siya ng more than a week. Finally charge ko siya and then minomonitor ko yung battery capacity dito, halos 10% or less every day ang nababawas. So kaya niyang tumagal ng more than 10 days. Kung hindi mo lagi ginagamit, tatagal talaga siya ng sobra. The best, yung battery nito. Dito makikita nyo yung USB port niya. May cover yan kasi waterproof nga para hindi pasukan ng tubig. Ito yung sa speaker. Dito lang nanggagaling yung sound niya. Pag makikinig kayo dito, mono lang talaga yung maririnig nyo. Galing lang dito. Pero malakas naman yung audio. Dito nilalagay yung strap. May strap siyang kasama. Ito. Tapos dito yung SIM card. Meron ding kasama yan na pantanggal ng SIM card na na-misplace ko. Parang pick lang yon. Ayan. Ihilain mo lang. Ayan. Pwede kang magdagdag ng SD card dito tsaka yung SIM mo.
Meron palang dalawang version to. Yung isa may rangefinder at yung isa merong flashlight. So yung unit natin ay flashlight. So wala siyang rangefinder. Yung pa naman yung gusto ko sana i-try. Yung rangefinder, pwede mong gamitin kasi yun na pansukat ng area, ng distance. Gumagamit yun ng laser. Isa pa pala sa nagustuhan ko dito ay yung meron siyang key dito. Function key. Pwede mong iset kung ano yung gagawin niya kapag press mo to, pag dinoble press mo, or nilong press mo. Nasa settings po yan. Pupunta ka lang sa gestures and keys at side key function. Akin nakaset ngayon sa double click ay open flashlight. Tapos sa long press yung camera ko. So pag dinoble press mo yan, pwede mo na i-open yung flashlight. So napaka-handy. Nag-work lang siya kapag naka-unlock yung phone. Kasi kapag naka-lock, hindi nag-work. Kailangan mo munang i-unlock. Tapos, eto rin pala, ay yun nga, nabanggit na natin na shockproof siya. Pwede mong ibagsak up to 1.8 meters. Pag nabitawan mo, for sure, hindi naman siya basta-basta mababasag. Baba lang yung binagsak natin. Pero, subukan ko na itong mabagsak sa CR, hindi naman nabasag. Tapos, ayan, waterproof. Try natin. Function din pala nung sa function key na sinabi natin kanina ay pwede mong iset yung underwater camera dito para ma-open mo yung underwater camera. Ayan, ilalagay natin sa one click yung ating underwater camera. Basically, yung underwater camera ay parang camera lang din siya. Ayan, limited lang yung option mo, video at picture. At kapag nandito siya sa mode na yan, disabled yung screen. Kasi kapag nalagyan nga ng tubig to, syempre yung screen mo hindi mag-work ng tama. To change between the modes, hindi mo ma-change dito. Gagamitin mo tong down na volume. Ayan, to change between video and picture. Tapos yung up na volume para mag-take ng video or picture. Ayun. Tapos kung gusto mo mag-exit, long press yung power button or long press etong function key natin. Pwede mo ring i-short press yan para mag-take din ng picture or video. Since waterproof daw siya, try nating ilagay. Ayan. Teka, nasara ko ba na mabuti yung USB natin? Make sure nakasara para hindi pasukin ng tubig. Ayan. Pwede ka mag-take na video or picture underwater up to ilang meters ba? 1.5 meters lang. So medyo hindi ganun kalalim. Kung nagsi-swimming kayo, gusto mong kumuha ng video or picture, okay na okay to. Ayan. At pag mag-exit, long press lang. Ayun. Punasan lang natin. Tingnan natin kung, ayan, responsive pa rin naman yung phone natin. Okay na. Kahit naligo na sa tubig. Tapos pag nabasa yung camera nyo or nalaglag nyo sa mga buhangin, pwede pumasok kasi dito yung tubig or buhangin. Meron siyang function dito na speaker cleaning. Ayan. So i-enable mo lang yan. Itataas mo yung volume mo. At gagawa siya ng sound. Ganyan. Ayan. Tak mo rin para mawala yung tubig sa loob na dito. So, ganun po. Na-try ko na yan. Binabad na kasi natin yan sa tubig before at medyo humina yung audio niya nung after nating ibabad sa tubig. So, kailangan yung gawin yon para matanggal yung something dito sa speaker natin. Tapos, ito rin pala. Meron siyang tool bag dito. Meron siyang collection ng mga tools. May compass, may torch. Ito, isa sa gusto ko may sound meter. At yung ginagamit ko, ito, pang level. I'm sure yung mga tools na to ay may mga mada-download ka naman sa Google Play ng mga katulad nun. Pero sa phone na to, meron na siyang mga tools na ganyan. Ito pala, yung processor niya ay 8 core. Hindi ko nabanggit kanina pero yan, 8 core. Kaya mabilis naman siya, hindi naglalag tong phone na to. Simula nung ginamit ko, hindi ko pa naramdaman na naglag talaga siya. Tapos sa RAM, eto 12 GB yung RAM niya.
At pwede mo siyang i-expand. Gagamitin niya yung storage ng phone para mag-act as additional memory ng phone mo. So, pwede mo siyang iset up to 9 gigabytes. So, meron kang 12 plus 9 gigabytes na memory. Kapag change mo to, kailangan mong i-restart para mag-take effect. Kasi pag hindi mo na-restart, ayan, 7 gigabytes pa rin yung nakalitaw. So, para siyang swap siguro pagdating sa mga computer. Yan. Tapos, yung ROM nga natin or storage natin ay 256 gigabytes na pwede mo naman i-expand gamit yung TF card dito. Tapos, possibly, itatanong nyo kung maganda ba siya sa games. Try natin maglaro. Smooth naman yung game. Ngayon lang kasi ako naglaro sa phone. So kaya hindi ko ma-play na maayos. Medyo sensitive yung sensitivity. Yan. Pero smooth, hindi naglalag yung ating game. I'm sure kayang-kaya na ito yung mga games na nilalaro nyo. Isa pa sa gusto kong itry ay kung pwede ba tayo mag-charge gamit to kasi ang laki ng battery niya eh. So, kung gagamitin nyo siya, idadala nyo siya, ititreat nyo as power bank, pwede rin. So, yung charging cable niya. Tingnan natin kung pinasukan ng tubig. Wala naman, dry. Ayan. Let's try natin mag-charge. Ayan, lobat. Ayun, nagcha-charge. So, pwede nyo ang gamitin as power bank kasi malaki naman yung battery nito. If hindi nagcha-charge yung sinaksak yung phone, ay punta lang kayo sa settings. Tapos, USB preferences. Ayan. Tapos dito, pag may sinaksak kayo, pwede nyo i-enable lang to. Charge connected device. At matcha-charge na yung sinaksak nyo na phone. So, ayan po yung ating Blackview BV9300 na rugged Android phone. Maganda siya. For its price ay ayos na. The best yung battery niya. Kaya tumagal up to 10 days or more pa. Depende sa usage mo niyan. Delikado to kapag ginagamit mo sa bed habang nakahiga ka tapos nabitawan mo. Magkakabukol ka kasi pwedeng pang martilyo to eh. Ang bigat pa. Pero the best yung battery niya at yung performance niya. So, sa ilang araw na paggamit ko, hindi ko naramdaman na bumagal. At ang tagal nga bago ko chinarge. So, ayan po. Maganda po siguro to sa mga nagka-camping or yung mga lugar na mahirap mag-charge. Kasi magtatagal yung battery niya. Yung link po nito ay ilalagay natin sa description box below at sa pinned comment below. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!